Nasa linya natin si Attorney Casey Manawag ng Cocopea. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Si Joel Siweng po ito. Good morning, ma'am. Hi, ma'am. Hi, good morning Joel, good morning Weng, and sa mga naka-antabay sa programa niyo ngayong umaga, magandang umaga din. Paano po No, tinatanggap yan. ng Cocopea, ng mga private educational institutions, itong no exam, no permit to exam? Prohibition Act. Yes. Ibig sabihin, batas na po ito. Yes, oo. Actually, this is a welcomed measure, no? Kasi nakita natin, binasa ko rin yung itong batas na to. It is a well-balanced law. Kumbaga, may protection para sa students, meron din naman sa ating schools. Ma'am, yung ang pangaba po ng iba o sinasabi baka mamaya kasi ang private institutions normally nakadepende yung operation sa matrikula ng mga matrikula, estudyante. Paano kung Yes. marami yung hindi makabayad? Paano yung capital po na gugulungin ng mga eskwelahan na nasa hanay po ninyo? Actually, no, hindi pa itong batas na to, no, hindi naman siya or hindi naman pinoprohibit ang ating schools na mag-collect pa rin. So, yung financial policies or tuition fee policies ng ating schools, it's still in place naman. Pwede pa rin siyang mag-require or mag-insist to collect ng tuition fees. Sa ngayon po ba, Attorney Manawag, yung sa normal na natakbo po ng mga eskwelahan natin ngayon, lalo sa private institutions, marami po ba talaga mga estudyante ang hindi kinakaya makapagbayad ng matrikula? Actually, no, nakita lang natin yan because of dumami because of the pandemic. Alam naman natin yan. Pero ngayon, no, pakonti-konti, habol kumbaga ng ating mga students and parents na magbayad. And ano pa rin, no, may mga ilan pa rin na hindi nakakabayad on time. Pero yung mga ganong circumstances, no, ina-accommodate naman ng ating schools yan. Okay, so dati nang merong promissory note na sistema sa mga private schools. Yes. Gaano po katagal yun? Yung mga promissory note, nangangako ako na babayaran ko ang aking May matrikula time sa loob frame ba ng yun, ma'am? May time ilang frame? buwan. Oo. Actually, no, Weng, yung mga ganyang promissory notes, ano naman po yan may mga alam ako, no, personally, mga schools na ilang years na talaga parang gagraduate na nga yung student, may mga outstanding fees pa ng 2 or 3 years ago. And yung mga ganun naman na na talagang kumbaga yun na yung mga one of the siguro worst case scenarios, ginagawan pa rin ng paraan ng schools, no, just para lang continued yung education ng students. So yung mga ganong promissory notes, ano naman yun, in a way kasi ang ating schools very understanding yan, no? So hindi sila strictly in-implement yung mga promissory notes. Basta nandyan siya, makapagbigay ang parent or yung student ng promissory note, then hinahayaan sila mag-continue ng exam. Actually, sa mga eskwelahan, Weng, I know of a school, ang St. Teresa's College, meron silang socialized tuition program doon. Maganda yun. Ibig sabihin, yung mga estudyanteng hindi kayang magmatrikula, ang nagsasubsidize yung School. yung eskwela o kaya yung ibang mga estudyante na may kakayahan naman, no? Na Parang corporate social responsibility ang dating. So, you just have to qualify doon sa socialized, siyempre, papakita ka ng mga requirements mo. Tsaka yung yung certificate na indigent ka. Oo, na diba? mahirap So, ka. yun. Sila nagsasubsidize ng matrikula. Pero, I'm sure, ito ba'y ginagawa na, ma'am, sa iba pang pribadong paaralan? Parang may socialized tuition fee program kayo? Well, actually, no, hindi lahat kaya magkaroon ng ganyang programa, unfortunately. Kasi, especially yung mga small schools, mid-sized schools natin, hindi kayang maglaan ng ganong ng budget para sa ganong programa. Kasi pag may ganon, no, saan din nila kukunin yung funds para mag-subsidize. Pero in the alternative, ang meron or karamihan ng ating schools
is yung mga scholarship or sponsorship programs. So mag-a-apply ang mga qualified students natin for a scholarship para makapag-avail ng ganong grant or benefit at makakapag-tuloy sila sa school of choice nila. Maganda yun. Pero Oo. kaya lang doon sa pagkakabasa niyo po ng batas, Ma'am Casey, saan niyo nakita na pwedeng may abusuhin ba? Meron ba kayo nakita May ang nakita ba provision kayong doon na na pwedeng maaaring maabuso? maabuso? Yung parang maiwanan yung mga pagkakautang sa matrikula ng mahabang At panahon. di na mabayaran? Mm-mm. Well, actually, no, ang kailangan natin ma-define dito sa batas is yung kung sino or ma-identify is kung sino yung disadvantaged student. Kasi basically para sa kanila yung ganitong benefit na makakapag-exam pa rin sila, basta they are considered as disadvantaged students, at mapakita nila sa school that they are yung circumstances nila are or yung hindi nila pagbayad on time is justifiable, then pwede sila tuloy mag-exam. So I think yun yung kailangan natin pagtuunan ng pansin at this point is ma-identify kung sino ang disadvantaged students. Oo. And yung ganyang definition, it will come sa ating implementing rules and regulations, yung IRR. Paano ba i-identify? Kailangan ba mag-submit ng ITR yung mga gulang ng estudyante? May mga schools na gano'n no, attorney? Para patunayan na hindi kaya ng mga magulang na magbayad ng tuition fee on time. May mga ganong requirements for certain programs. Like, kunyari nga sa scholarships, if mag-a-apply ang isang estudyante for a scholarship, especially if that scholarship is intended for the underprivileged, then usually magre-require ang ating school ng ganong mga documents to prove na hindi talaga kayang magbayad ng tuition, pero in a way deserving yung student na makapag-enroll dun sa school or program niya. Okay, ma'am. Matanong ko po kayo, nabanggit nyo kasi nung panahon ng pandemya, mababa po ang enrollees. Dahil nga yung iba, wala nang kakayahan. Nagkaroon ng problema noon, nawala ng trabaho, walang kakayahan magpamatrikula ng mga anak nila. Ngayon, 2 years after the pandemic, ma'am, kamusta ang enrollees po natin sa mga pribadong paaralan? Medyo nakakagapang, no? Medyo tumataas ang ating Bumabalik na ba? student enrollment. Oo, may mga bumabalik na ulit, nagbabalik loob, no? Kumbaga. And pero continue pa rin ang ating schools na maghikayat dun sa mga students na umalis, no? During the pandemic, na bumalik na sila ulit. Ang numbers or yung nakikitang trend natin is improving ang student enrollment, pero hindi pa siya yung numbers pre-pandemic. Oo, kasi napansin natin doon, Weng, naubusan ng enrollees sa private, lumipat sa public. Kasi nga walang pang matrikula, di ba? Dumami yung yung libre sa public yung pumasok sa pampublikong paaralan. Ang problema naman hindi makaagapay dahil kakaunti rin yung ating mga guro at pasilidad. Alright, so okay lang ma'am, no? Wala kayong nakikitang masama sa batas, balansyado sa inyong pagtingin. Kailangan lang daw i-determine. I-define lang, Yes, i-define kung sino yung yung karapat-dapat na estudyante. underprivileged Yes, students. Yun lang ang iniintay ninyo. Alright. Okay, ma'am. Salamat sa Thank oras mo. you. Mag-ingat ka. Thank you, ma'am. Thank you din. Si Attorney Casey Manaog, siya po'y tagapagsalita, Legal Counsel ng Coordinating Council of Private Education Association of the Philippines. Oo, si... Hihilingan, walang